Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea at syempre sa lahat ng ating mga kamorkada. Tawagin nyo na lamang akong Robbie. I'm in my 30s. Hindi ko na sasabihin kung early ba or late 30s. Basta 30s, pwede na yon. At napasulat nga ako sa inyo kasi isa ito sa naisip kong paraan para i-celebrate ang isang mahalagang milestone sa buhay namin ni Charmaine. O charm na lang. Kung anong milestone yon, mamaya na namin isa-share. Kaya sana okay lang sa inyo kung dalawa kami ni Charm na magkikwento nito. Hi everyone! Charm here. Ang totoo, kinakabahan ako sa kalokohang ito ni Robbie. Pero gaya nga ng sinabi niya, this is a milestone celebration for us. Popoy at Bea, Robbie and I knew each other for a very long time na. Pero bago namin ikwento yung mga pinagdaanan namin, syempre, dapat yung umpisa muna. I met Robbie in the weirdest way possible. Totoo yan, Popoy at Bea. Pero bago nyo mapakinggan kung paano kami nagkakilala ni Charm, disclaimer muna. High school pa lamang kami noon. Ang ibig sabihin, totoy pa ako, maraming hindi alam, at nasa awkward stage pa nga. Kaya wag niyo sana akong husgahan agad sa mga pinaggagawa ko noong mga bata-bata pa lang naman kami ni Charm. Charm, pakihugasan mo nga itong mga binili kong gulay. Yan ang hapunan natin mamaya. Sige po. Ate mo, asa na? Si ate, wala pa po. Yung batang yun talaga, sabi ko umuwi ng maaga eh. Silipin mo nga, baka siya na yan. Si ate nga ma. Oy, bakit ngayon ka lang, Christina? Traffic na. Traffic pinagsasabi mo dyan. Tricycle, sinakyan mo paroon at parito ng eskwelahan, di ba? Basta, ma. Anong basta-basta? Halika na dito, buksan mo tong computer mo at marami akong ipapatype sa'yo. Opo. Charmaine, dalian mo yan! Tapos hiwain mo na rin. Panggisa. Opo. Christina, may mga photocopy sa lamesa mo. I-retype mo. Pero may ipapabago pa ako. Maliligo lang ako. Okay po. Psst! Charm, Ate, sumilip ka nga sa labas. Tingnan mo nga kung may lalaking naka-uniform, yung blue pants. naka-uniform? Student uniform? Oo, high school. High school? Ganito ha, lumabas ka. Tapos, pag andun pa siya, paalisin mo. Paano ko paalisin? Paalisin mo, ikaw na bahala. Eh sino ba yun? Wala, weirdong bata taga-school. Kaedad mo siguro mas matanda sa'yo ng 1 taon. Stalker? Parang manliligaw. Parang? Basta weirdo. Go, silipin mo na. Paalisin mo ha, bago pa siya makita ni mama. Okay. Naka-high school uniform? Parang wala naman. Ah, yun. Hi po. Alis. Po? Uwi. O ano? Andun pa? Oo. Pinaalis mo? Oo. Ano sabi mo? Sabi ko alis. Yun lang? Uwi. Tapos, umalis ba? Ewan.
Dapat inantay mo. Baka nandyan pa yan eh. Ate, ang dami kong hihiwaing gulay. To naman. Manliligaw mo yun eh. Hindi ko manliligaw yun. I mean, ewan. Siguro naman nasindak na yun sa pagmumukha mo. Ang weird kasi niya. Sabi niya manliligaw siya, tapos kung ano nang pinaggagawa. Paper roses, love letter na nakatuping eroplano. Ate, hindi ako interesado. Ini-explain ko lang. Ge. Kahit kailan talaga, tsaka mo kakwentuhan. Christina! Yung pinapatype ko Yes, ma. My God, I'm so busog. Mabuti. Tumayo ka na dyan at ituloy mo na yung pinapatype ko sa'yo. Mama naman, 1 oras pa lang tayong kumakain eh. Anong gusto mo? Magdamag? Tayo na. Charm, ilagay mo itong mga tira sa lalagyan ng pagkain ng aso sa labas. Ay, hindi, teka. Huwag mo ihalo sa lalagyan ng pagkain ni Blackie. Kuha ka na lang ng ibang lalagyan. Merong lalagyan ng ice cream dyan. Okay po. Ma, ilang pages pa ba? 10 pa. 10? Huwag kang maarte. Babawasan ko baon mo. Di 10. Blackie. Kain na, Blackie. Weirdo ka nga. Andyan ka pa rin? Ay, kita mo pala ako. Tingin mo matatakpan ka ng mga halaman namin? Sabi ba ng ate mo, weirdo ako? Oo. Ayaw ba niya sa akin? Oo. Babasta din niya ako? Ewan. Ano pang sabi niya? Ano daw mga ayaw niya sa akin? Ewan. Please pakisabi naman, no, baka pwede ko siyang makausap. Kasi kanina kasi nakita ko na may kausap siyang iba eh. Tapos nagalit. Gusto ko lang magpaliwanag na wala lang yun. Engot ka ba? Ha? As if naman may paki si ate dun. Si ate? Anong si ate mo? Wala. Umuwi ka na para kang tanga. Hindi, gusto ko lang magpaliwanag. Ayoko kasing isipin niya na may iba ako eh. Hindi naman ako seryoso sa kanya eh. Boy, umuwi ka na. Walang paki si ate kung 100 babae pa kausap mo. Wala siyang pake? Hindi ka niya type. Hindi niya ako type? At oo, malamang busted ka. Busted ako? Eh kasi ang weird mo eh. Kaninang 4:00 ka pa nandyan. 7:30 p.m. na. Kanina ko pa kasi tinetext si Christina, ayaw mag-reply eh. Nagmamakaawa na nga ako eh. Umuwi ka na. Walang paki yun sa'yo. Pero pwede Wala kayong... kaming paki sa'yo. Charm, tipla ka naman ng juice. Pantanggal sebo lang sa bibig. Manliligaw mo, andyan pa sa labas. Ay, we? Weirdo nga. Huwag mong sasagutin yun ah. Di talaga. Wala namang pera yun eh. Uhugin pa. Yuck! So yun nga, manliligaw ng ate ko si Robbie during that time, Popoy at Bea. Pero alam nyo, ang chararat ni Robbie noon kumpara ngayon. Nung high school kasi kami, patangkad siya sa akin ng konti, payat, medyo sunog sa araw, pawisin, may mga tagyawat, pero honestly, hindi yun yung weird kay Robbie eh. It's not the outside. It was how he handled himself. Para siyang tanga. Hindi masalita, nakatunga nga lang, manliligaw pero walang alam gawin kundi sumunod na parang tuta kay ate. Tapos para siyang may sariling mundo. Okay, sige, fair. Totoo naman na lahat ng sinabi ni Charm, Popoy at Bea. Pero come on, we all had our awkward stages.
And yes, aminado ako na hindi ako cool kasama sa cool kids noong high school kami. Bobonjing-bonjing ako eh. Mahina ang common sense. Hindi marunong bumasa ng tao at ng sitwasyon. I only had this my imaginary leading man sa utak ko na unfortunately hindi nagta-translate in real life. Pero I outgrew it naman eventually. You outgrew it, pero hindi ganun kadali. So that's how we met, Popoy at Bea. Pero sa dami ng negang sinabi ko, mapapaisip ka siguro kung paano pa kami naging magkaibigan. Well, let's just say dahil na rin sa mismong mga tsakang qualities ni Robbie. Popoy at Bea, si Charm kasi ay totally opposite ko. Si Charm yung kung makatingin pa lang, parang hinuhusgahan na yung buong pagkatao mo. Masungit, suplada, hindi palangiti, at lalong hindi friendly. Pero, deep inside, meron namang taglay na kabaitan. Ma, pasok na po ako. Ingat ka na! Uwi agad ha! Opo. Ay, teka! Ate mo! Wala ma, nauna na po. Sinundo ng classmate. Sige, ingat! Ay, ano na namang ginagawa mo dito sa lugar namin? Si Christina? Wala, umalis na kanina pa. Late na pala ako. O ano pang ginagawa mo? Ba't nakabuntot ka pa sa akin? Yung school mo malapit sa school ko. Ano ngayon? O, sabay na tayo? Sabay? Kasi ganun din parehas lang yung daan Ang daming pwedeng daan. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Ay, malapit na pala ako. Ma, para po! Ma, para po! Para po! Para Manong, para! Ba yan? Grabe naman makapreno si Manong. Nakababa na nga. Oh, ano yan? Ba't bumaba ka rin? O ano? Wala. Sige, lakad na. Malilate ka na. Ano bang kailangan mo, ha? Wala. Eh bakit kanina ka pa buntot ng buntot? Ano nga kasi? Sabihin mo na anong kailangan mo habang mabait pa ako. Kasi konti na lang maiirita na ako sa'yo. At pag nairita ako sa'yo, isusumbong kita sa ate ko. Hindi wag. O ano nga kasi yun? Ano kasi? Tagal! Ito na. Papatulong sana ako sa ate mo Sabi na Tulungan mo naman akong mapasagot siya Alam mo, teka, ano nga ba pangalan mo? Robbie. Robbie. Alam mo, Robbie, wala naman ako matutulong sa'yo Kasi kung hindi ka gusto ni ate, hindi ka niya gusto. Kahit ano pang lapit ko sa'yo sa kanya, wala ring silbi. Paano ba niyo ako magugustuhan? Ha? Ano bang pwede kong gawin? Anong pwede kong ibigay? Ito honest to goodness lang Ready ka bang makinig? Okay. Para magustuhan ka ni ate, una sa lahat, palitan mo yung mukha mo. Tapos wag kang parang tutang palaging buntot ng buntot. Dapat ikaw yung magpahabol. Pasweet ka ngayon tapos absent ka bukas. Ambunan mo ng papuri ngayon, sungitan mo naman mamaya. Tapos, wag lang si ate ang ligawan mo, dapat 3-3. Matuto ka magyosi at magbilyar. Try mo rin mag-cutting class 3 times a week. At makipagrambulan ka rin sa mga gang ng ibang school bilang pastime. Ano, okay na? Ha? Kuha mo na? Teka, ba't ang gulo? Ba't parang di naman yata magaganda yung mga sinabi mo? Kala ko ba gusto mong magustuhan ka ni ate? Oo nga, pero gusto mo akong maging masama Oo nga. Tapos magugustuhan ako ng ate mo? Oo, gaga yun Mga type ng demonyo. Charmaine naman Paano mo nalaman pangalan ko?
Baka pag nakita niyang seryoso ako, bibigyan niya ako ng pansin. Baliktarin mo. Dapat mukha ka nagpi-playtime. Yun, baka mapansin ka niya. Charmaine naman, bigyan mo na Sige ako. na, babay na. Malilate na ako. Charmaine! Charm, uy! Naku, malapit na pala mag 5 p.m. Late na pala ako. Baka pagalitan ako ni Mama. Bilisan ko na nga maglakad. Ay, sabi na nga ba mangyayari to eh. Ay, nako. Charm, andiyan ka na pala. Okay lang ako. Okay lang. Hindi ko naman tinatanong eh. Alis ka dyan sa hagdan. Papasok na ako sa bahay namin. Tabi, Sorry. umuwi ka na. Ay, kasunod lang pala kita. Nakita mo si Robbie? Ano, umalis na? Ewan, andyan pa sa labas pagdating ko eh. My God, binasted ko na. Kasi naman, nakikrapihan na ako sa kanya. Nakaabang na naman sa sakayan kanina, parang tanga. Ay, ikaw naman nagpatagal eh. Oo nga eh. Kaya nga yun, kinumpronta ko na. Pero pag yung Jarrell yung nakaabang sa sakayan, ayos lang. Ay, nako. Iba naman si Jarrell, no? Pogi-pogi nun eh. Yun nga yung mukhang hold-upper eh. Ano? Wala. My God! Nakakairita talaga. Nakakainis na. I can't with this little boy. Problema mo. Andyan pa rin siya sa labas. Sa may pintuan natin? Hindi naman. Ando no, sa may tindahan. Pero natatanaw ko eh. Alam mo, I swear, may sapi na tong batang to. Abnormal na yung mga kilos niya eh. Stalker? Obsessed? Naku, baka mamaya akitin tong bahay natin pag sasaksakin tayo. O, di ba yun ang mga type mo, yung bad boy? Bruha, bad boy, oo, hindi mamamatay tao. My God, ilak mo maigi yung pito tsaka yung bintana mamaya, Charmaine I swear, may something na dyan sa Robbie na yan. Ay, teka, ako nang bahala. Oh, anong gagawin mo? Huwag mo sabihing pupuntahan mo. Wag, dito ka lang. Bibili din kasi ako ng napkin ko eh. Meron pa naman sa drawer ko sa banyo Wala na, ubus na. Char, mamaya na. Antayin mo pag wala na siya. Baka mamaya na pang gawin niya sa'yo, no? OA mo. Ay, bala ka talaga. Sige ka. Pag ikaw talaga sinaksak niyan. Magtigil ka nga ate, mabilis lang ako. Tao po. Ate Tess? Oh, Charm. Ano sa'yo? Ate Tess, napkin po yung may wings, isang pack. Oh, sige. Sandali. Tsaka po orange juice, yung favorite ko. 2 po. Okay. Oh, ito yung napkin. At ito, juice. 74 lahat. 74. Ito po, 100. Teka. 20, 5, 1. Oh, sukli mo. 26. Thank you po. Sige. Oh, juice. Ah, Inumin mo, sasapakin kita. okay. Salamat. Okay ka lang? O ayan tinatanong ka na. Okay lang. Pero, medyo hindi. Okay lang yan. Bata ka pa. Marami ka pang makikilalang mas maganda kesa kay ate. Di naman kagandahan yun eh. Tsaka feeling ko naman magiging normal ka rin one day. Bakit may mali ba sa akin? Madami. Madami? Una sa lahat, mukha kang stalker. Sunod ka ng sunod kay ate pero di mo naman siya kinakausap ng maayos. Di mo alam anong gagawin mo. Tapos parang ang dali mong ibuli. Ang hirap mong makaintindi, parang di ka marunong makiramdam. Di ka naman siguro bobo.
Pero very slight tanga lang. Ganun ba ako? Oo, pero gaya ng sinabi ko, bata ka pa, titino ka rin. Magmamature ka rin, hopefully. Okay. Teka, di ba magkasing edad lang tayo? Malay ko, alam ko ba birthday mo? Yung birthday sa... Hindi ko tinatanong. Anyway, dyan ka na. At ito sana ito na yung huling beses na sasabihin ko to sa'yo. Umuwi ka na. Okay. Popoy at Bea, I swear, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong pinapauwi si Robbie. Or more like ilang beses kong tinataboy. Kasi parang wala talagang direksyon yung batang Robbie na yon. Parang sumabak sa gyera na pandesal lang yung dala. Pero dahil din sa pagiging linta ko ay naging magkaibigan kami ni Charm. Kasi palagi akong dumadaan sa bahay nila para masilayan lang si Ate Christina. Hanggang sa nasanay na nga rin si Charm sa pagmumukha ko. Tapos, the more na nakikilala niya ako, all the more na nakikilala niyang normal naman pala akong tao. Kasi ang totoo niyan, Popoy at Bea, nung time na yon, awkward lang ako sa babae. Pero wala naman akong problema pagdating sa iba ko pang mga kaibigan. At eto na nga, nung narealize kong maayos na tao naman siya, sinubukan ko pa siyang ilakad sa ate ko. Kaso wala talaga, hindi talaga siya type ni Ate Christina. Well, at least, hindi man siya nakakuha ng girlfriend, nanalo naman siya ng isang girl na friend, which eventually became his greatest blessing. Kasi bilang antabil ng dila ko at napaka-judgmental ko, natututuloy si Robbie kung paano i-improve yung sarili niya. From an obsessive manliligaw kay ate to a normal, very slight habulin ng cheeks. Or pwede rin namang from a boy, I became a man. Apo! Woohoo! Good morning po! Oh, Robbie! Pasok! Hi po, tita. Si Charm po. Nagbibihis na, pero matatapos na yun. Sige po. Oh, andito ka na naman. Sana naman ang gala nyo. Hi, Ate Tina. Oh, buntis ka na naman? Tarantado, kakakita mo lang sa akin last week eh. Joke lang, tanawan. Hoy, Robbie, iuwi mo naman na maayos yung kapatid ko. Lo, di ko po ginagawa yun. Ay, lintik. Nung nag-bar kayo last week, gamit ng bruhang yan yung hikaw ko. Original yun, mamahalin. Wala yung isang pares tapos yung natira walang pakaw. Ate naman, naalala mo pa yung alahas mo eh. Kala ko naman si Charm talaga. Eh, ganun din yun. Ibig sabihin nun kung ano pinaggagawa nyo para mawala yung hikaw ko ng ganun. Huwag mo na lang pahiram si Charm, mabuti pa. Ay, talaga. Never na. Ay, ganun? Eh, paano ba yan ate? Suot ko tong tank top mo. Anak nang... Huwag kang mag-alala. Di gaya ng hikaw mo, feeling ko naman hindi ito matatanggal sa katawan ko. Alam mo ikaw... Okay, Robbie, let's go! Bye-bye! Bye, ate! Bye, ma! Ingat kayo Huwag magdroga! Cute talaga ni mama. Tara na, boy! Okay, bye te. Bye tita. Bye-bye po. Oo, ingat kayo! Happy birthday! Nakarating din kayo sa wakas. Kala ko dadating kayo pagpatapos ang painom session ko. Kasi naman Ash, ang daming cheche-boneche ng babaeng yan. Bumalik pa kami ulit. Kasi ang sakit daw ng bra. Huwag na maraming sinasabi. Totoo naman sa tagal mo. Gutom na tuloy ako. Ash, happy birthday. Ay, thank you. Kasi pagkain. Ayun o. Yang buong long table na yan, atin yan. Go, kain na. OMG, ang sasarap naman yan, Moms. Ay, syempre no. Never kayo magugutom sa paparty ko. Never. Ayos, tara, sibog na.
Kuha na ako ha. Go, 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 go. At, alam mo ba, Charm, hindi lang ang foods ko ang masarap. Ay, Moms! Ano yan? Ipapakilala ka ba? Aha! Itong hipo nila. Teka, ano ulit yun? May papakilala ka kay Charm? Yes! Mabuti kong ganun. Ilang buwan ang tigang yan eh. Manahimik ka. Oh, asa na, Moms? Ay, teka, tawagin ko. Wait ka lang dyan, ha? Sure, Moms. Pakidalian. Charot. Uy, doon ako sa kabilang table ha. Gutom na talaga ako eh. Kaya mo na yan. Ay, Gora, push. So, Charmaine, this is Brent. Brent Charmaine. Hey, Hi. finally nagkakilala din tayo. Ang tagal-tagal ka na kinikwento sa akin ni Ash. Ay, really? Sana magaganda naman yung kinikwento niya. Yes, of course, don't worry. Kaya I'm super happy to finally meet you. Oh, so paano? Puntahan ko lang yung ibang bisita ko, ha? Nakay, Moms. Oh, Moms, birthday ko, pero ikaw yung may regalo. Thanks, Moms. Sagot ko kape mo 1 linggo. Deal. So, you wanna sit down? Merong free space banda doon sa may glass window. Okay, sige, let's go. Grabe Ash. Huwag nang calling card nitong resto bar na to. Ang sarap ng food nila. I know, right? Tropa kaya ng Pudra Kalis ko yung may-ari nito. Huwag ka mag-alala. Magkaka-discount ka din pag nagpa-party ka dito. Nga pala, jowa mo, asan na? Sa bahay nila. Ata, Ata? break na kami. Na naman? Nakipag-break siya eh. Na naman? Pero ngayon lang yan. Tingnan mo bukas makalawa kami ulit niyan. Ano na naman pinag-inarte ng jowa mo this time? Di ko sure eh. Pero yung hindi ko yata pagpunta sa bahay nila ng madalas. Eh bakit nga ba? Eh kasi naman isang batalyon yung pusa sa kanila. Allergic ako sa pusa eh. Ay, oo nga pala. Diyos me, yung jowa mo ha? Nung nagsabog ng kaartehan ng Diyos, siya pa yung tumulong kay Lord sa pagpapasabog. Ewan ko dun, pero may lang yan. Mukha naman. Ang cheap ha, kung pusa lang yung dahilan ng breakup nyo. Okay lang pusa, wag lang pusay. Trot! My God, penging ang beer. Tabi, Ay. usog. Opo. Oh, Uy, ginagawa mo dito? ba't nandito ka? Naku, Asha. Next time, paki-quality control naman yung ipapakilala mo sa akin. Ha? OMG? Anong nangyari? Nag-umpisa lang naman nung in the middle ng kwentuhan eh. Bigla ba naman sabi, pero in fairness mas maganda ka sa picture. Oh my God! Tama ba yun? Totoo naman Filter ka kasi ng filter eh. Manahimik ka, leche. At ito pa, nung una, tanong siya ng tanong about me. Tapos napapansin ko, bawat sagot ko may counter siya na parang mas higit o mas maganda dun sa sagot ko. Hanggang sa eventually, puro tungkol sa kanya na lang yung topic. Nakakaloka. I'm so sorry, Charm. Well, at least nakahanap ka ng katapat mo. Alam mo, hindi ako natatawa. Oh, easy. Nagbibiro lang. I'm so sorry talaga, Charm. Matino naman kasi siya kausap sa office. Pero carry lang, hindi rin naman kasi siya ganun ka-cute. I mean, kilala mo naman ako, di ba? Kung bongga sana yung personality at yung naging takbo ng usapan namin, wala na akong paki sa itsura. I know, Moms. Dapat talaga wala kang pake. Hindi ka naman kagandahan to begin with. Alam mo, Robbie, konting-konti na lang talaga masasapak na kita. Naku, Moms. Sapa yan. Pagpasensyahan mo na. Break na naman kasi sila ng jowa niya. What's new? O ano naman pinutok ng butsi ng jowa mo? Wala, kung ano lang. Alam mo minsan, nagpapasalamat din akong single ako. Kesa naman sa ganyan tulad ni Robbie. May jowa nga, on and off naman. Well, minsan din nagpapasalamat ako na kahit on and off kami, at least alam kong may nagmamahal sa akin. Di naman consistent. At least consistent ang sex kahit break na kami. Ew! Ew ka dyan. Ikaw nga, tigang eh. Tigang sa relationship, hindi sa sex, no? Yan ang ew. So, hindi ka tigang sa sex pero wala ka namang jowa. O ginagawa mo? May dating app ka ba dyan? O baka laspag na yung debateryang batuta mo? Robbie! Oh, Robbie! Ano, tama ko, no? Sira ulo to, excuse me? O sige, ano excuse mo ha? Ano? God, I hate you so much! Bakit pa tayo magkaibigan? Dapat talaga matagal na kitang niligaw. Ano, pusa?
Ewan ko, basta hindi ka tao minsan. Ba't di na lang kaya kayo, no? Ay naku, Ma'am Switch Kels, di uubra yung ganyan. Naku Ash, walang ganun. Hindi ko type yan. Di rin kita type, no? Seryoso ako. Diyan nag-uumpisa yan eh. Ay, Ma'am, narinig ko na rin yan. Pero sa amin, legit, as in. Pinag-uusapan nga rin namin yan eh, pero every time, nai-imagine namin. Kusok ka. True! It's like, parang dating a sibling ganon, weird. Awkward. At sobrang nakakatawa lang, like, Weh, di nga. Walang halong biro. Real talk lang. Ako masasabi kong pwede ang isang babae kapag madali sa akin ma-imagine kapag kasex ko siya. Pero with charm? Alam mo, paisip pa lang ako, hindi na kaya na sigmura ako. So, sign na yun. Kiss. Ew, inimagine mo kasex mo ko? Kasi sabi ko lang, di ba? Oo, I tried. Pero ayaw mamulaklak sa imagination ko. Well, ako naman, ini-imagine kong nagdi-date kami, holding hands and kissing, ganon. Legit, kinikilabutan ako. Kasi no attraction talaga. Ako, I love her as a friend talaga. Pero as possible girlfriend, I mean, posible naman di ba, Charm? Well, yeah. Pero kailangan pilitin talaga, alam mo yun, dasalan, pag-effortan, tipong yung no choice na talaga. Super agree. Imaginein mo, Ash, kasex mo babae. Bet mo? Ay, no. Wait. Exactly! Hindi mo talaga maaatim. Popoy at Bea, alam namin na marami na kayong narinig na kwentong nagmula sa best friends, naging lovers. Yung mga kwentong na-develop kuno. Pero sana maniwala kayo kapag sinabi naming genuine yung platonic feelings namin para sa isa't isa. As in, nung una, tinatawanan lang namin yung mga nanunukso na magkakainlaban daw kami, kesyo ba't di na lang daw kami. Pero habang tumatagal, minsan nakakainis na rin. Like, hindi ba pwedeng maging friends lang talaga ang isang lalaki at isang babae? Kasi love na love ko si Robbie as a person, Popoy at Bea. Pero ibang lalaki yung type ko. Iba ang pinagpapantasyahan ko. At si Robbie din, ibang babae ang laman ng puso't isipan. Totoo yun. Pero kung tatanungin mo ko, bakit si Charm yung pinaka-close friend ko? Well, don't get us wrong. We are best friends. Pero marami kaming ibang best friends. May isa akong best friend na lalaki pero nasa States. Si Charm din, merong BFFs na mga babae. It just so happens na swak yung wavelength ng utak namin ni Charm. Sa mga trip, sa mga kalokohan. Kaya nag-work yung friendship namin. Pero sige, aaminin ko, si Charm kasi parang pangalawang nanay ko na at ate. Siya yung nag-guide sa akin para ayus-ayusin ko naman yung buhay ko. She's really fun to be with, pero very mature kapag kakailangan. So I also try to do the same, to be a big brother he never had, and a father when she needs one. Kaya we really try to take care of what we have. Kasi sa panahon ngayon, Popoy at Bea, mahirap makahanap ng kaibigan na maituturing mo na ring pamilya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Friends. Popoy at Bea, lumipas ang panahon, nag-level up na kami ni Robbie sa mga buhay namin. Engaged na sila ng girlfriend niyang si Rowana. Na by the way, bigyan ko ng konting background. Si Rowana yung tipo ng babae na babaeng-babae. Like she's into makeup and fashion. Pero nasa kanya rin yung short temper na meron ng babae minsan. Mahilig makipag-break. Gusto todo-todo ang suyuan. Baby kung baby. Pero alam nyo, I love her. Siya ang nagbibigay ng spark o nag-i-ignite ng fire sa buhay ni Robbie. I guide Robbie about life, pero Rowana gives him life. And take note, Rowana loves me too. I mean, minsan lang kami magka-bonding, pero I know she loves me. Kasi,
She trusts me. Alam niyang safe ang relasyon nila ni Robbie even with me around. And that's amazing. That's rare. Sa kabilang banda, ako naman ay nakikipag-date, openly searching for the one. Hanggang sa I met this guy. His name is Warren. And feeling ko, sa kanya ko na nakita ang Rowana ng buhay ko. Grabe, busog na busog ako ah. Sarap ng luto mo, promise. Hindi nga, Warren. Totoo. Wait, huwag mong sabihin hindi ka aware. Charot lang, syempre aware ako, no? Oh, see? Pero malay ko ba kung iba yung trip ng panlasa mo? Ayoko namang mag-assume. Huwag kang mag-alala. Target market ako ng cooking skills mo. Talaga lang, ha? And I think I could really get used to this. Sana palagi ko na matikman yung mga luto mo. I mean, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na linggo. And sana hanggang sa susunod na... Ay! Ano ba yan? Nagulat naman ako doon. Akin ba yun? Yeah. Ay, wait lang ha. Wait. Baka kasi si ate eh. Hello? Hello? Saan ka? Excuse lang, Warren ha. Mabilis lang yung boss ko kasi. Uy, taray ni ate, may day. Sir? Yes po, ano po yun? Pwisit ka. Wrong timing ng tawag mo ah. Oh, ba't mo sinagot? Eh, hindi ka naman kasi tumatawag ng wala lang. As in yung tawag-tawag sa cellphone, tumatawag ka lang every time may problema. So, anong problema? Hindi kasi bala ka sana mag-inom. Dahil? Wala, alam mo na, para ma-relax. Para ma-relax? Para mawala ang sakit ng ulo. Eh, pagpasakit nga ng ulo yung gagawin mo eh. Basta kailangan ko uminom, stressed ako eh. Yung fiancé mo ba? Ano nangyari kay Rona? Away o hiwalay? Pwede ba kaming maghiwalay ng hindi nag-aaway? At kailan kami naghiwalay na hindi nag-aaway? Sige nga. May point ka doon. So ano? Anong so ano? Inom nga! Gago ka ba? May date nga ako. Text mo ako pag tapos na kayo sunduin na lang kita. Asan ba kayo? Sunod kaya ako dyan. Ay wow! Sisingit ka pa sa amin. Andito lang kaya kami sa bahay, nagluto lang ako. Okay, text ka pag umalis na siya. Okay, bye. Hoy, teka! Ay, mukhang seryoso si kuya. Oh, sorry siya. Kailangan niya mag-intay. Hindi ko pa uuwiin si Warren para lang sa kanya, no? Makabalik na nga kay Warren. So, eto ka na nga. Gusto ko yung dadating ka dito may amats na. Tapos diretso hilata sa sofa. Ay, makinig ka na lang. Okay, go. May mga tao siyang gustong imbitahan sa kasal namin. Mga newfound friends, ewan. Hindi ako pumayag kasi una sa lahat, dagdag bunganga na naman napapakainin yun. Tapos, hindi ko naman kilala yung mga yun. Yung mga bisita ko, kilala at nakasama niya na lahat. Ilan ba tong newfound friends? 3, pero ito na nga. O ano? Yung isa dun, duda ako may something eh. Anong something? Ewan ko, baka type niya, baka type siya. Robbie, kung may something, bakit niya isasama sa wedding? Basta may ibang vibes eh. Bakit niya pinipilit isama? Tapos baka pang cover up lang yung dalawa pa. Diyos may, hindi pa ba climax? Wala. Alam mo naman yung malalandi sa panahon ngayon. Walang sinasanto kahit ikakasal. Pero ito pa. Ako pa yung inakusahan niyang baka may iba. So, sinabi mo yung mga hinala mo? Oo naman. Diniretso ko talaga siya. Pero, alam mo, napakagaling. Ako pa yung nabaliktad sa dulo. Anong sabi? May nakita ba siyang ebidensya ang tanong? Wala, syempre. Char? Kasi wala naman talaga. Pero kesyo, ramdam daw niya. Hindi lang daw siya nagsasalita. Oh, come on, gagaguhad. Ang nakakainis kasi. All these years, ako yung palaging tinitingnan, binabantayan, na parang ako yung maglolo ko. Hindi ba? Dati yun. Nung una or maybe pangalawang taon namin ni Rowana. Pero hello, hindi naman ako nakikipag-sex sa iba. Flirt lang. Pero tumigil na ako. Alam mo naman yan. Well, hindi ko sure kasi hindi mo naman sinasabi sa akin lahat. Kasi alam mo na kukontrahin kita. Hindi, Charm. Alam mo lahat eh. Sinasabi ko sa'yo kapag gumagawa ako ng kalokohan. Legit yan. Hindi ako nagsisinungaling. Okay, fine. Pero this time wala talaga. Malinis ako.
Matagal na. Pero ako pa pala yung lolokohin sa dulo. Look, Robbie. Una sa lahat, huminahon ka nga muna. Pangalawa, huwag kang mag-overthink. Malay mo naman, magaan lang talaga yung loob ni Rona dun sa new friends niya at masyado ka lang defensive agad. Kaya ayan, napaisip din tuloy si Rona. Gets? Wala naman kasi akong iba. Oo nga, pero nagkainitan na kasi kayo ng ulo kaya pinagdududahan nyo ng isa't isa. Pero alam mo, eventually naman kasi maaayos nyo rin yan. Ewan ko, iba to eh. Never ko siya napag-isipan ng masama. Ngayon lang, Charmaine. Kaya, iba to. May something to. Antayin mong humupa mga galit nyo. I swear, mag-iiba din iniisip mo. Kasi palagi naman kayong ganun eh. Sa ilang taon nyo, ang daming beses nyo nang nag-break. Pero tignan mo naman, umabot kayo sa engaged status. Kaya alam mo, baka last horror na yan bago kayo magpakasal. Kaya easy lang, okay? Pahupa lang ng galit. Sakit sa ulo. Alam mo, ngayon naiisip ko yung mga pinagdaanan namin ni Rowena. Parang napapaisip tuloy ako kung tama bang magpakasal kami. Hoy! Gago, walang ganyanan! Hindi, seryoso nga. Kasi sa isang taon, 8 o 10 break. Normal naman ata yun. Hindi normal yun. Tawag doon pilit, pinilit. Hindi ba pwedeng pinaglaban? Pinaroromantic mo lang pero ganun din yun eh. At least, Charm, wag mong i-invalidate yung sinasabi ko. Kasi you were there. Nasubaybayan mo yung relationship namin at alam mo, kalahati ng buong relasyon namin, parusa ng langit. Dapat talaga ikaw na lang eh. Wow! Robbie! O bakit? May mali ba sa sinabi ko? Robbie, stop! Stop na! Last mo na yan! Kasi tingnan mo, all these years, nandito ka pa rin. Andito pa rin tayo. You know me. You know me more than anyone else. You understand me, magkasundo tayo, we respect each other, at higit sa lahat, alam mo, that's exactly the reason bakit all these years andito pa rin tayo for each other. Kasi hindi tayo. Gets? Natatanaw ka habang lumalapit. Nakangiti pero kitang kaba. Yes, kilala natin ang isa't isa. Pero you think we would give the same understanding and respect kung more than friends tayo? I don't think so. Kasi sa totoo lang, ang tao may tendency na mas maging mabait sa kaibigan kaysa sa karelasyon. So most likely, same lang din ako with Rona pag nagkataon. Kaya no, Robbie, stop entertaining weird thoughts. Galit ka lang. Pero huwag mo hayaang maglaro yung isip mo. Dagdag lang yun sa problema eh. Kaibigan mo ako, hindi pa nakitbutas. Katotohanan na wala pala. Kaibigan lang pala kita. Hindi madali. Katotohanan na wala pala. Kaibigan lang pala kita. Hindi madali. Kahit na ano ang dahilan, alam kong ika'y masasaktan. Hindi madali. Okay, Popoy at Bea, bago kayo mag-isip ng kung ano-ano, ngayon pa lang kaklaruhin ko na, it was nothing. I mean, naaminin ko, there was a time na na-attract din ako kay Charm pero mabilis at sobrang mababaw lang. Kaya yung nasabi ko kay Charm that time, dala lang yun ng emosyon. Dala ng inis o ng pagka-bad trip ko ng mga oras na yun. Parang gusto ko lang galitin si Rowena by using Charm. I know, it was wrong. Kaya syempre I apologized kay Charm. It was inappropriate. And at the same time, it was wrong of me to play with feelings. I didn't mean it, and I regret every second of it. Mabuti na lang talaga, Popoy at Bea, mature mag-isip si Charm. Naintindihan niya ako. Nagets niya rin agad yung nangyayari. Another reason kung bakit matibay ang friendship naming dalawa. We don't take advantage of each other. Lalo na sa mga panahong vulnerable to committing mistakes.
We always make sure na hindi nahaluan ng kung anong kademonyohan yung mga utak namin. And that also made our personal love lives thrive. Kasi eventually, Roana and I got married. And it was one of the happiest moments of my life. Although, mas magiging happy pa sana kung pati si Charm ay may partner na rin kagaya ko. At sa maniwala kayo sa hindi, pinagdasal ko talaga yon na sana ay may dumating sa buhay ni Charm na mag-aalaga o protekta at magmamahal sa kanya. Hello, love. Asan ka na? Dito na ako sa pick-up lane. Teka, anong Bay Area ka ba? 7. Ay, okay. Kita na kita. Baba ko na to. Ayan, kita na rin kita. Hi, love. Hi! Lika na, bawal magtagal dito. Baka sitahin tayo. Sige. Akin na maleta mo. Pasok ka na. Ako na bahala dito sa mga gamit mo. Sure ka? Yes po. Pasok ka na sa kotse. Okay. Hey, okay ka lang ba? Sabi ko kung okay ka lang ba. Oo naman. Super. Kasi dito ka na. Wait, okay ka lang ba talaga? Parang iba yung expression ng mukha mo eh. May problema ba? Honestly, love, I just realized something na yan, ang timing dito pa eh. Pero anyway, Bakit, Warren? Kinakabahan ako sa'yo eh. Nitong nakaraang buwan kasi na wala ka, nasa States ka, ang dami ko naisip, ang dami kong na-realize at parang nag-final blow na lang lahat nung nakita na kita sa wakas. Grabe, miss na miss mo talaga ako eh, no? 1 buwan lang naman ako nawala. 1 buwan lang? Love, ang haba ng 1 buwan. Never tayong hindi nagkita ng 1 buwan. Ito lang yung first time at gusto ko sana last time na rin. Kasi hindi ko kaya. Hindi sa pagiging cheesy pero nakakabaliw pag di kita nakikita araw-araw. Kaya, alam yun. Alam ko yun. Ano? Let's get married. Wait, ano? Teka, ano yun? Magpakasal na tayo. Marry me. Be my wife. Teka, nagpo-propose ka ba? I'm so sorry. Honestly, hindi ito yung plano kong paraan pero hindi ko na kasi napigilan eh. I was just so happy to finally see you. At ayoko na magkalayo tayo ulit ng ganun katagal. Dahil lang dun kaya tayo magpapakasal? Wow ah. No. Siyempre hindi lang dahil dun. Matagal ko nang iniisip, Charm. At alam mo yun, ikaw na eh. Ikaw na talaga. Wait, seryoso ka ba? Charm, seryoso ako. Mahal na mahal kita. At gusto ko tayo na talaga. Oh my God. We? Nag-propose na si Warren? Asan yung singsing? Ba't wala kang singsing? Di ka siya? Asan na? Wait lang ha, easy lang kayo. Hindi naman kasi siya yung typical na proposal. Ay, corny. Di siya katulad mo, Robbie, na masyadong papansin, okay? So, kailan? Paano? Tsaka saan? Kahapon, pagsundo niya sa akin sa airport habang nasa biyahe. Lo? Paano? Parang in the middle of conversation, biglang napasok yung sobra niya ako na miss. Basta, ang hirap ikwento ng exact details eh. Basta ang ending ng usapan was, will you marry me? Anong sabi mo? Ang sabi ko bigyan niya ako ng oras to think. Good. Very good. But very good. Hello, 2 years pa lang sila. So? Tingin mo sapat na yung 2 years para magpakasal. Alam mo, Ate Christina, wala naman kasi sa tagal yan eh. Tingnan mo nga kami ni Roana 5 years bago nagpakasal pero nagpapatayan pa rin kami sa bahay. Kita mo na. 5 years pero para pa rin kayong mga tanga. Lalo na tong 2 years lang tapos magpapakasal agad. Hindi naman kasi sila pala away at pala break gaya namin ni Roana. Ito si Charm at Warren, ang babait. May nabalitaan ka ba nag-break sila? Wala, 'di ba? Kasi nga matino si Charm.
Lalong matino si Warren. Ang saya-saya nila, hindi mo ba nakikita yon? Yun na yun? Bakit ba napaka-kontrabulate mo? Ikaw, bakit napaka-supportive mo masyado? Tinutulak mo yung kapatid ko sa bangin. Anong bangin? Napakabait nga ni Warren, di hamak sa kahit sino sa atin dito. Ay! Oh my God! Andiyan na yung car service ko. Wait, I gotta go, guys. Tingnan mo to. Kausap mo, bigla kang lalayasan. Che, may lakad ako. Charmaine, it's a no for me Wag muna, hindi pa time. O siya, alis na ako. Tuloy natin yung usapan mamayang gabi. Babush! Sus, huwag kang maniwala dyan sa ate mo. Palibhasa, wala ata siyang plano mag-settle down ng jowa niya. Ano sa tingin mo? Go ko na ba? Well, ang tanong ko muna is, ano ba mga dahilan kung bakit hindi? Masyado pang maaga. If siguro 3 years at least. Tapos? Ano pa? Oo, teka, nag-iisip pa ako. Parang wala na akong maisip Parang yun lang. Di mag-yes ka ngayon pero patagalin mo yung preparation. Bakit atat ka? Parang mas excited ka pa kaysa sa akin. Charmaine, hindi ako atat. Excited, oo. Kasi new chapter yun para sa'yo At sa totoo lang, tiwala ako kay Warren. Wala na akong ibang kilala na papasa sa trustworthy standards ko. Kung ibibilin man kita sa isang tao, kay Warren na yun. Ibibilin? Wow, tatay! No, I'm your daddy. Tarantado. Seryoso nga, Charm. Boto ako kay Warren. Kasi bukod sa akin, siya na siguro yung susunod na lalaking pwede mag-alaga sa'yo. Popoy at Bea, sobrang na-excite ako para kay Charm. Kasi napakabuting tao ni Warren. Kung meron mang masamang ugali sa kanila, si Charm na yun, sigurado. But kidding aside, low-key gusto na ring malagay sa tahimik ang best friend ko. Gusto kong maranasan niya yung nararanasan ko with Rowana. Yung may uuwian, yung may 24/7 extension of me, yung alam mong hindi ka may iwang mag-isa, yung alam mong may maaasahan ka. And like what I said kay Charm, si Warren na yung next best guy for her. Kasi ako taken na So, hanap tayo ng ka-level ko na mag-aalaga sa kanya. At dahil sa pagsasales talk sa akin ni Robbie, I said yes sa proposal ni Warren. At ginawa ko yung game plan ni Robbie. Yung patagalin ng konti, yung preparation, para may extra time pa for me to get to know Warren even more. And long story short, Robbie and I are happily married to our respective partners. At ang saya kasi parang nadagdagan yung tropa namin ni Robbie. Dati-rati kasi kami lang yung magkakampi. Pero ngayon, may mga recruit na kami. At ang saya, Popoy at Bea, kasi from awkward high school students, nakita namin ni Robbie ang pag-grow ng isa't isa. Nakita namin yung pinakamalungkot hanggang sa pinakamasayang moments ng mga buhay namin. Bawat failed relationships hanggang sa makakita ng successful one. At mas lalo kaming naging close. Magkakasama kaming 4 sa good times at lalo na sa bad times. At magkakatulong kami in building our families. Dahil eventually nga, naging tatay na si Robbie. Samantalang kami ni Warren ay trying na rin for our first baby. Maraming salamat guys sa pagpunta sa aking nakakasawang birthday. Taon-taon na lang. Aba, pasalamat ka nga at nagpo-birthday ka pa. Bakit? Gusto mo nang mawala sa mundong to? Sabihin mo lang. Ito namang asawa ko. Di ba pwede nagjo-joke lang ako? Ay, teka. Silipin ko muna si Joaquin. Baka mamaya hindi pa tulog. Sige lang. Excuse lang, Charm, Warren, ha? Go lang. Pauwi na rin kami in a while. Pauwi? Dito na kayo matulog. Tignan mo si Warren, no? Makakauwi pa ba yan ng ganyan? Warren, pare. Okay ka pa? Oo. Oks na oks pa ako.
Alam mo, matulog ka muna doon sa sala. Pampababa lang ng amats para hindi mahirapan si Charmy uwi ka. Kako, matulog ka muna. Maya-maya na kayo umuwi pag nahimasmasan ka na. Okay. Tutulog muna ako doon, ha? Sige, Han. Kailangan mo ng tulong? Hindi. Okay lang. Kaya pa maglakad. O, dahan-dahan. Sige. Gago ka kasi, nilasing mo yung asawa ko. Ako? Ako talaga? Tinatagayan niya nga yung sarili niya. Nilabas ko kasi tong mga to. Ano ba to? Mga mamahalin mong alak? Birthday. Alangan naman gin lang ipainom ko sa inyo. Oy, Robbie, wala ka na sa 20s. Konting tumbling na lang, 40 ka na. Maghunos dili nga kayo ni Warren sa alak. Baka mamaya sabay pa kayong matsugi niyan. Pero sa bagay, pwede rin. Sabay kaming magiging single ulit ni Rona. Pwede na kaming mag-bar ulit. O bakit? Ba't ganyan ka makatingin? Napaisip ka? Aba, huwag kayong umasang magpapaka-single kami forever pag nawala kayo ni Warren. Excuse me? Hindi. Tutuwa lang ako. Natutuwa? Saan? Hindi ko na-expect na aabot tayo sa ganito. Saan? I mean, naalala mo paano tayo nagkakilala? Ay, oo naman. Yung mga panahong napakatanga mo, ay never kong makakalimutan yon. Pero hello, nag-glow up naman ako, di ba? Sabi mo eh. Pero hindi, natutuwa kasi ako na inabot ng isang dekada mahigit yung friendship natin. True. Nakakatuwa kasi nakita natin paano nagbago yung buhay ng isa't isa. Ngayon, parehas na tayong maayos ang buhay and parehas tayong happily married. Ikaw, tatay na. At ikaw, hopefully this year, magiging nanay na. Sana talaga. Ang amazing lang kung gaano kabilis ang panahon. Agree ako dyan. Minsan parang kahapon lang ang lahat. Siguro, kaya nagtagal yung friendship natin. Kasi special ka sa akin. Special? Aba, dapat lang. Kalokohan pag di ako special sa'yo, no? Tagal lang tiniis ko sa'yo. Seryoso nga kasi? Oo nga. I mean, special ka kasi there was a time na feeling ko na gustuhan kita. Oh my God. Hoy, hinaan mo boses mo, ha? Alam ko, wala lang naman to eh. Tagal na nun, lipas na. Napagkukwentuhan lang natin. Pero, yun nga, totoo yun, Charm. Feeling ko there was a time na medyo lang, naging crush kita. Parang ako rin. Ikaw rin? Parang may time nga din na I sorta kinda liked you. Weh, kailan? Tagal na. Wala pa ata si Rona sa picture. Oh? Ba't di mo ka niligawan? Ulul! Oh, ba't di mo sinabi? Pambihira to. Ba't ko sasabihin? Wala lang yun. Hoy, kaklaruhin ko lang hindi ako na in love sa'yo. Na-attract lang. One time. Bakit na-attract lang? Ba't di mo pinalala? Ayoko Dahil? Friendship? Oo, friendship. Pero bukod dun, ayoko. I mean, the best ka as a friend. Pero hindi kita trip as a boyfriend. Dahil? Dahil kilala kita. Maloko ka pa nung time na yon, kaya naisip ko, sasakit lang ang ulo ko sa'yo. Ay, Charmaine. Dahil lang dun? Basta hindi talaga kita feel. So, lang. Maliit na bagay. Madaling puksain. Ako, hindi mo ba ako tatanungin kung bakit hindi kita pinursue? Hindi, wala akong pake. Ito kahit kailan buisit ka usap. Charot lang. O bakit? Sige, go. Hindi kasi... Pero Robbie, kwentuhan lang to Walang kahit anong meaning. Oo naman. Okay, go. Paki-explain bakit. Yan, totoo niyan. Sinubukan ko maraming beses. Yung mga tukso ko sa'yo dati. Yun eh. Kaso palagi mo ko sinusupal-pal anong gagawin ko. Well, thank God at marunong kang makiramdam. Pero di nga. Kung niligawan kita noon, may pag-asa ba ako? Feeling ko wala. Hulugo? Wala. Like I said, attracted ako sa'yo at one point. Pero hindi ganun kalakas. Siguro sapat lang to keep you near as a friend. Gets? Pero special ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Hindi in a romantic way, pero hindi rin sisterly way. Basta, you will always be special. Gets ko naman. And feeling ko ganun ka rin sa akin. You will always be part of my life. And mas special lang ngayon kasi kasama na natin yung mga partners natin. Feeling ko mas lumaki yung mini barkada natin. Agree ako dyan.
Siguro baka ito yung tinatawag na soulmate. Kasi 'di ba pag soulmate, 'di ba? Hindi naman necessarily karelasyon mo, 'di ba? Ganun. Robbie, tawag dyan, kakornihan. Ito naman. Seryoso ako nagdadrama dito. Nilalagyan mo pa kasi ng tawag na kung ano eh. Hindi, gusto ko lang kasi ma-explain yung meron sa atin. Robbie, hindi mo na kailangang humanap ng kung anong term. Or simply friends. Real and true friends. Nothing more but never less. Sa mga bituin na lang kaya ibubulong ang mga lungkot na aking nadarama. Hihintayin na lamang ang panahon na pagkising ko ay nariyan ka na. Popoy at Bea, wag sanang masamain ng mga listeners ninyo yung huling narinig ninyo, no? Wag nyo sanang i-disrespect yung friendship namin by saying, ayan na, magkakagustuhan na, or dyan na nga mag-uumpisa ang affair. Kasi it was just a heart-to-heart conversation. A nostalgic o dramatic one pa nga. I don't have feelings for Charm. At ganun din siya. Our partners are our number one priority. Tipong kung may isang tao lang akong ililigtas, si Rowana or si Charm, syempre I will save my wife. At pag si Charm ang tinanong mo nun, hindi pa tapos ang tanong, nakalibing na ako sa ilalim ng lupa. Sana nagigets nyo yung point ko? Ang gusto lang siguro namin patunayan sa inyo, Popoy at Bea, is that female and male friendships do work. I mean, there will always be moments na matutukso ka to look at a person in a different way. Pero naniniwala kasi kami na hindi lahat ng mararamdaman mo kailangan mong aksyonan. Gaya namin ni Robbie, nagkaroon ng time na pwede kaming ma-fall sa isa't isa kung nagpagoyo kami sa mga sarili namin. Pero hindi namin in-entertain yung mga ganong thoughts. Mga friends namin nagsasabi na kesyo naging duwag lang daw kami, eme-eme, kasi di namin sinubukan, ganyan-ganyan. Pero hindi kasi yun sa pagiging duwag, Popoy at Bea. Marunong lang talaga kami mag-isip ni Robbie at hindi nagpapadala sa peer pressure. Hindi kami nagpapadala sa peer pressure at sa personal pressure. Sa tuwing may mga naglalarong thoughts, dinidismiss agad. Just like that. Kaya we were able to retain our genuine friendship. At sa pagsusulat namin sa Dear MOR, this is our way of celebrating our friendship and our partners for coming into our lives. Kasi Popoy at Bea, I am very happy and excited to share sa inyo na finally magkakaroon na rin ng Little Charm or Little Warren mid-next year. Naks! Kasi Popoy at Bea, hindi na kasi sapat sa oras, pero to make the long story short, medyo nag-struggle si Charm at si Warren sa pagbuo ng little family nila. Pero through patience and prayers, at sa guidance ni Rowana, yes, sa dedication ng wife ko sa pag-guide kay Charm, finally, ay nakuha na rin ng best friend ko yung matagal na niyang pangarap, ang maging isang ganap na ina one day. Wish her luck. But for now, hanggang dito na lang muna ang kwento namin. Kaya thank you, Popoy at Bea, at sa buong team ng Dear MOR, dahil pinagbibigyan nyo kami mga listeners nyo na gamitin yung programa ninyo for our personal happiness. At maraming salamat din sa mga listeners dahil naglaan kayo ng oras at panahon para pakinggan ang kwento namin. Again, thank you and God bless Dear MOR. Lubos na gumagalang, Robbie. And Charm. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR Friends.
17 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, mga kapamilya. O diba, hashtag Dear MOR Friends, nagsimula sa friendship, hindi pa rin tapos, kundi nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagiging friends. Pwede naman kasi yun. Diba, mga kapamilya, sana nakapulot tayo ng maraming aral dito sa dun lang sa pag-entertain ng mga special na feelings ko for you, my friend. Diba? O kaya pagka vulnerable ako, kabi-break namin ng jowa ko, friend, tara usap tayo. Kasi ganito, ganyan. I love you. Yung mga ganyan. Alam mo, merong rito. May comment ako nakita dito sa YouTube. Sabi niya, bilang listener, parang medyo nanghihinayang ako kung bakit hindi sila ang nagkatuluyan. Pero siguro mas magandang storya for me kung sila ang nagkatuluyan. Hehehe. Sorry na agad. From King Patrick Adriano. Diba? Merong nga kasing mga merong mga tao na parang sayang ng mga panahong sana kayo na lang. Kasi lalo na Bea, kapag ka nag-jive talaga yung ugali ninyo. Diba? Kumbaga, alam mo na yung kalokohan ng isa, alam mo rin yung topak naman, yung toyo ng isa. Sige na, maging kayo kasi naintindihan nyo fully, diba? Or almost totally ang isa't isa. Ayan. Pero it's not always the case eh. Diba? Hindi naman laging ganun eh. Mas maganda mag-prosper ang isang friendship as it is kaysa i-level up mo pa into something else. Diba? Minsan, alam nyo, yung mga magbe-best friends, tapos nung parang wala, kamot ulo sila parehas. Parang, buti pa, naging magkaibigan tayo. Nabawasan patuloy ako ng best friend. Diba? Nawala patuloy yung best friend ko kasi ginawa kita. Yung mga ganun. Ayan. Example yan, Popoy, diba? Nang tinatawag natin, nag-comment, tinatawag nating peer pressure. Na parang sinasabi ng mga tao, it could have been a very nice love story. Kikiligin kami pag ginawa ninyo to, ginawa ninyan. May mga magbe-best friend na nahuhulog sa trap na ganyan. And unfortunately, hindi lahat nagiging successful sa bandang dulo. Meron mga lucky na, alam mo yun, naging mag-best friend, tapos nagka-in-love and everything. Pero aminin natin, marami din yung, ang ganda na sana ng friendship, na peer pressure tayo to like each other, tapos hindi pala tayo mag-work as, as lovers, nag-break tayo, ayan na, edi hati na tuloy. Yung barkada, hati na yung pagkakaibigan. It's not going to be the same anymore. Kasi Popoy, ang dali naman kasi talagang anong tawag dito, goyoin yung sarili mo na lalo na kapag merong isang tao, opposite sex, na parang alam yun, super, super close sa'yo, alam talaga yung pagkatao mo. So, ang daling goyoin yung sarili mo na this could be a candidate for me to like or to love. Gaya halimbawa ng mga Popoy, mga love team, di ba? Kapag pinag-prepare, di ba? Alam mo yun? Dahil kilig na kilig tayo. Kilig na kilig tayo. Gusto natin makita silang ikasal. Diba? Gusto natin makita yung... alam mo ba nung bata ako na ito lang anuhan lang natin. Nung bata ako, natatawa ako doon sa mga tito, sa mga tita na sino ba mga love team noong bata ako ha? Hindi ko naman sinasabing panahon ko yun ha. Narinig ko mga love team natin noon, mga Gabby, Sharon. Ayan, Gabby, Sharon. Tapos magkakapelikula rin si Goma tsaka si Sharon na naman. Yung mga ganyan. Tapos merong, sino pa ba mga love team noon na parang si Aga Mulak tsaka Lea Salonga, di ba? Ayan, sabi ko, isa ako sa mga, sabi ko, ganda nilang sana maging sila. Pero nung naging si Charlene, parang, ay okay, ganun pala yun. Hindi pala si Aga, si Lea. Mga, alam mo yun, diba? Gusto natin sila makita na sila sa huli. Pero hindi. Hindi natin, parang, anong tawag dito, magiging kami para sa, for, pleasure nyo, for kakiligan nyo, ganyan. Kaya sometimes, it's normal na piliin lang talaga yung, alam mo yon, yung friendship. Huwag na tayong kiligin, guys. Kapag nakakakita tayo ng lalaki at babae, tapos mag-best friend, huwag na nating haluan ng mali siya. Let's make it normal. Kasi Popoy? Kasi ang daming ganon. I swear, ang daming beses kong naranasan yan. Kasi ako talaga, love na love ko magkaroon ng best friend na lalaki. Kasi alam mo yon,
Basta ang saya eh. Kasi diba, kapag ka may best friend ka sex, tapos parang, anong tawag dito, lagi na lang talagang ganun, na jowain nyo na yung isa't isa, o kaya, anong tawag dito, alam mo yung, hindi nyo naman talaga genuinely like each other, na type yung isa't isa, pero parang feeling nyo lang. So, alam mo yun, napipilitan tuloy kayong magkagustuhan. It's not natural. Alam mo yung ganon. So, yeah. Alam mo, Bea, marami rin ang guilty sa mga workplaces ninyo, sa school, 'di ba? Marami ang guilty nang dahil sa story nitong si Robbie and Charm. Yung na-realize nyo na meron pala tayong pagka-judgmental minsan ako. Ako medyo guilty ako kasi meron ako nakikita dati sa office, sabi ko, bakit kaya magkasama lagi si ganito tsaka si ganyan? Alam mo naman, meron na sila mga asawa na, 'di ba? May mga ganyan. Yung pala, they really go way back. 'Di ba? Yung friendship nila lagi nandoon, tapos may mga pictures sila kasama yung mga asa-asawa nila. Kumbaga, hindi man nila ina-announce in public na they're really best friends, pero they're really the closest of friends. Yung parang alam mo yung mapapatanong na dahil sa madalas sila mag-lunch together, tapos madalas silang mag-merienda together, o kaya minsan magka-akbay pa, pero they're just really friends. Pero tayo magigilty tayo minsan na parang, ano lang pala talaga, magkaibigan pala talaga sila. Talagang magkakakilala na rin yung mga asa-asawa nila. I mean, friendship pala talaga. Pero aminin nyo, kayo minsan sa opisina ninyo, sa school ninyo, sabi, ay, kasama si Popoy, tsaka sila ba? Jowa yung dalawa sila ba? Lagi sila magkasama. Kami ni Bea, lagi kami magkasama dito sa programa. Sila ba? Tapos, di ba, Popoy, sabay din tayo kumakain, nagme-merienda, tapos sama sila ba? Mag-iisip na ganyan. I mean, let's make it normal, guys, na okay lang mag-best friend ang isang lalaki at babae nang hindi na hinahaluan ng kung ano mga panunukso na ba't di na lang kayo yung mga ganyan-ganyan. And I do admire yung mga katulad nito, ni na Robbie and ni na Charm, na hindi talaga nagpadala, na alam mo yon, they really chose yung friendship, talagang kasi ano Popoy, 'di ba? Pwede naman talagang magkainlaban kung gugustuhin and everything. Pero I love that they really set their boundaries. Lalo na nga, at meron na din sila mga, alam mo yon, may mga partner na sila, may mga kanya-kanya, iba-iba sila mga love life or something. So, alam mo yun, yes, we are super close, pero merong limit. Merong boundary kung hanggang saan lang tayo magiging close. Wala dapat yung mga tinginan sa mga mata, magkalapit yung mukha ng ganyan at matutulog na magkatabi na magkaganyanan. Kung nag-check lang naman ang muta o okay lang yan. Di ba kung nag-check, friend, ano yun? Ang laki ng muta mo. Di mo ba nakikita? Di mo na ako makita eh. Pero alam mo, meron kasing thinking, merong thinking sa atin ang society, lalo na yung iba. Na ang sarap maging girlfriend o ang sarap maging asawa. Yung asawa mo ay best friend mo. 'Di ba? Yung lahat nasasabi mo sa kanya. Sige ako, may tanong ako sa inyo. Sa mga asawa ninyo, lahat ba nasasabi ninyo sa asawa ninyo? Katulad ng pagsasabi ninyo sa best friend ninyo? I mean, your deepest, darkest, smelliest secrets. 'Di ba? Nasasabi nyo ba yan sa asawa ninyo? 'Di ba? Kasi merong mga ganun eh. Yes, so tanggap ba nila yon, yung baho mo? Tanggap ba niya yung kahinaan mo? Of course, I mean, ako, hindi ko pa sinubukan yan. I'm not saying na my wife is not my best friend, pero kumbaga hindi meron ka pa rin mga bagay na sandali, pang best friend pa rin tong mga ganito, lalo na kung bahagi ng nakaraan mo eh. 'Di ba? Ng mga kalokohan mo eh. 'Di ba? Parang I don't think she's capable of handling those kinds of information. Gano'n grabe yung informasyon na yan, Popoy, para hindi mo masasabi. Grabe, Bea. Ang baboy. I know. Baboy. Hindi. Joke lang. Hindi, pero it was fun. Pero, I mean, alam natin na parang hindi niya ma-handle yan. Pero a best friend could handle that kind of secret or information. Diba? Ganoon yun eh.
Pero kasi kapag ka naging two-in-one, di ba? Yung best friend mo, naging wife mo, o naging husband mo, kumbaga nandun na lahat. Ito talagang taon to tanggap na tanggap. Bonus na lang yun. Pero dito sa dalawang ito, hindi. They remained friends. Di ba? Alam nga ni Charm yung mga kalokohan ni Robbie. Alam din ni Robbie yung mga kalokohan din talaga. Pagiging talakera ni Charm. Pero, di ba, tanggap kita for who you really are. 'Di ba? Hindi sa kung ano pa man ang lalim na ng pinagsama natin. But it doesn't necessarily mean na let's do something about it together. No, we can do something about it together as friends. 'Di ba? As friends lang. Pwede 'yun. Not necessarily level up natin yung friendship natin. Yun. Actually, yun yung keyword doon, Popoy, no? Hindi naman natin kailangan pang, alam mo yon, gawa ng paraan kung ano man, yung mga pwede nating maramdaman. Pwede namang chill lang tayo ng ganito. Hindi naman requirement na porket super close natin, super best friend natin, kailangan may one step up pa, at then may susunod pang one step up. Pwede naman hanggang dito na lang tayo, alam mo yun. Kaya tinan mo, they're friends pa rin hanggang ngayon. Kasama na yung mga partner nila at damayan din sila sa pagbuo ng mga family nila. And I think it's way better, no? Mas nakakakilig yun para sa akin, Popoy. Yung nakikita mo, yung pag-grow ng best friend mo. From yun nga, sabi ni Charm, from a tatanga-tanga, susunga-sunga na bata to a, grown man, na may sarili ng pamilya, asawa at anak. So, tingin mo ba, pag naging magkarelasyon sila, and then it did not end up, well, ganun pa rin, magiging ganun pa rin sila ka-close? No, not anymore. Kasi I don't think, Popoy, best friends, naging lovers, chararat yung breakup, tapos naging best friends ulit. Hindi na. Magbabago na yung tingin nyo sa isa't isa, maasiwa na kayo. So hanggang dun na lang yung pagkakaibigan nyo. Kaya para sa akin, mas okay na yung ganyan, yung consistent, relax lang, and long-lasting. Pero alam mo, Bea, napansin din natin sa kwento nitong dalawa kung bakit hindi sila nahulog at kung bakit hindi rin, kumbaga, medyo nayanig yung kani-kanila mga relationship nung panahon na meron silang relationship is because they are not hiding kung sino yung partner nila. 'Di ba? Minsan tayo, alam nyo, meron kayong tendency, 'di ba, na may jowa ako, may best friend ako. 'Di ba? Yung iba hindi alam i-handle 'yon. Na kumbaga mas importante pa rin si best friend. I mean, importante si best friend sa ibang paraan, sa ibang level, 'di ba? Pero importante rin si girlfriend o si boyfriend kung meron man. Oo nga, mas huli mo siyang nakilala. Pwedeng ganun eh. Pero hindi pa pwedeng hindi, pupunta lang ako kay best friend. Tapos alam niya na, yung iba medyo insecure. Pagdating, lalo na kung opposite sex yung tinuturing mong best friend. 'Di ba? Kung pwede mo naman silang pagharapin, pwede mo naman silang pagsabayin na nandyan. Alam mo yung iba dyan nag-uumpisa yung selosan, nagsiselos sa'yo si kasi mas lagi pa raw kitang kasama kesa sa kanya. Natural, mag-office mates tayo, di ba? Araw-araw tayo nandito. Tapos siya, iba rin naman yung office niya, yung mga ganyan. Pero hindi niya maintindihan yun dahil kayo, alam niyo yun, ano nyo rin naman, balansihin. Isama nyo siya, ipakilala nyo talagang friends lang kami, walang ano. Ito kasing dalawa, hindi sila nagtago. Di ba? Hindi siya yung may best friend akong lalaki. Hindi. Talagang pinakita niya ito si Robbie, o best friend kong lalaki. Ito naman yung girlfriend niya rin. O ayan, kung maging friends kayo, mag-click kayo, okay. Kung hindi, ala kayo sa buhay nyo. Basta ikaw, mahal kita, ito rin mahal ko bilang best friend ko. Di ba? Yung mga ganon. Ang dami kasi, Popoy, na kunwari, meron silang best friend na opposite sex, tapos pag nagkaroon sila ng partner, una agad iisipin, naku, baka sabihin ng partner ko, alam mo yun, iwasan ko tong best friend ko. Kaya isipin ng best friend ko, wala na akong time sa friendship namin kasi puro ako jowa, ganyan-ganyan. Kaya alam mo yun, wag niyong pangunahan. Pagsamahin niyo agad-agad, umpisa pa lang, para alam mo yung magkaalaman na, magkapalagayan na ng loob, diba? Para, kaya niyan, kina Robbie and Charm, super open and they trust each other. Kasi nga, wala nang mga lihi-lihiman. Kung open na talaga sila, barkada na talaga sila, hindi na sila yung parang tayo lang mag-best friend dito, iba tayo pagkaharap natin yung mga partner natin ha. Kasi minsan may mga ganun, aminin mo, Popoy, iba ka pag sa harap ng partner mo, iba ka rin kapag kayong tropa mo na o best friend mo na yung kasama mo. Kaya alam mo yun, iba. Doon nagkakaroon mas maluwang ang bunganga pagka yung mga best friend ang kasama.
Kapag ka si jowa nandyan, pa-demure, pakipot. Ang kipot. Pero kapag ka yung mga tropa, ay naku, wasak ang ngala-ngala. Diba? I so can relate to that. Oh, yan, yung mga ganyan tawa, pantropa yan. Oh, paano yung tawang pantropa, Bea? Ang hirap kainin. Basta... Oh, sige. Yung tawang panjowa pala. Tawang panjowa. Ayan. O, yung tawang pantropa. Tropa na. Oy, pero hindi. Alam nyo, eto may nakita akong chika ni Renny Boy. Yung, alam mo yung kantang Lucky I'm in love with my best friend. Eto, kamorkada, hindi naman porket sinabing lucky I'm in love with my best friend, yung best friend mo, jojowain mo, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, kapag meron kang partner, na meron kang karelasyon, siya ang gawin mong best friend. Hindi yung hanggang karelasyon lang siya. Pero yung mga pang best friend things, pang best friend things. Try mo rin siyang gawing best friend mo. Try mo rin i-open up yung sarili mo sa kanya. The way ka mag-open up dun sa best friend lang talaga. Yun ang ibig sabihin nun. Yan. Okay. O si Kyle, sabi niya, ang pagkakaiba lang sa kwento namin nila Rob, umiwas ako nung nagkapamilya na yung best friend ko. Masyado kasing seloso. Ayan. Tsaka syempre, respeto na rin. Masaklap lang na nasa abroad ako. Hindi ko na nakita hanggang sa huli. Yan minsan talaga may role yung mga nagiging partner natin, pero sana, 'di ba, ilaban nyo naman yung friendship ninyo. Pero minsan alam mo Bea, naintindihan din natin baka yung pagiging close natin lalo na iba yung ugali 'Di ba? Iba yung ugali nung bagong dating na jowa mo, 'di ba? Baka masyado kayong lagi magkapulupot ni best friend, lalo babae o kaya medyo syempre okay, best friend ka, it's a title, 'di ba? It's a label na binigay sa iyo, especially. Pero kapag ka nandiyan naman yung main man, ika nga, 'di ba? Kapag ka nandiyan naman yung main lady, 'di ba? Hiyaan mo naman sila. Kung magkakasama kayo, huwag ka masyadong epal naman. Kumbaga, diyan ka lang sa ground mo as best friend, diyan ka lang sa ground mo as best friend na babae. 'Di ba? Huwag mong sapawan. Sandali, may jowa nga pala tong best friend ko. Respeto ang tawag doon. That's correct, Kyle. Di ba? Oo. Alam mo, naranasan ko yung Popoy, yung best friend, yung jowa ko. Ang protective dun sa jowa ko. Na parang, tawag dito? Hindi namin bet yung jowa mo na yan. Hiwalayan mo na yan. Wag yan. Yung mga ganyan. Naku, yung mga ganung mga moments din na di natin ma-explica. Kaya, ay nako. Ulit nga, sa'yo, ano ulit nangyari? Teka, choppy Hindi ka gusto, gano'n? Paulit nga. Ako ng jowa. Okay. Tapos, yung BFFs, nung jowa ko na yon, na isa sa mga BFFs na babae, hindi ako trip, nagsiselos sa akin. Ganon. Kasi nga wala nang time. Pangit, no? Wala nang time para dun sa tropa kasi palaging nasa akin. So, ang chika, naku, hindi namin type yung si Bea. Oo, may ganitong ugali, palitan mo niya. Parang ganon. Kasi syempre, nakukuha mo na yung konting oras na sana sa kanila, di ba? Sandali, yung jowa mong yun, siya yung madalas nanlilibre, no? Yun yun, naghahanap ng libre yun. Hindi talaga mga kaibigan yun. Mga palibre yun. Pero okay naman na. Okay na. Asawa ko na eh. Ay talaga ba? Okay. Malay ko bang si si Jason naman pala yun. Okay na. Tagal na din. Carry na. Happy na ngayon. Anyway. May babasahin ka pa mga comments dyan? Popoychi. Yeah, meron ka ba dyan? Ito si Zay Mendoza. Ito nagtatanong. Ito pala, sorry. Ito na. Si Zay Mendoza. Maganda na rin yung hanggang friends na lang kayo. Kasi kung magkatuluyan kayo, hindi ganun ka-solid ang relationship nyo like nung magkaibigan pa lang kayo. Just stay strong sa friendship ninyo and God bless. Thank you, Zay Mendoza. Pwede na. Ako na. Si Trina Torresca.
Sabi niya, yes, it's good to have an opposite BFF because masaya magbardagulan. Joke kasi minsan yung pagiging prangka na isang kaibigan, mostly sila ang mga tunay na friends at nagtatagal. Pag guy-girl friendship kasi, it's so easy to ask or tell something to them or masarap maging true every single time kasama mo siya. For having a guy BFF, parang aside sa hobby, may another pa akong nights na ready to fight for me. Kaya lang, maagang sumuko ang BFF ko dahil sa sobrang heartbroken. Hours away lang akong nawala. Nakakaloka, Trina. Nawala na forever. Yon. Trina, sorry to hear that story. Hindi ko in-expect. Sorry, Trina. Oo nga eh. Yan si Jerome Elizares, sabi niya, yung inihintay kong maghiwalay si Robbie at yung asawa niya kasi akala ko meant to be silang dalawa ni Char. Isa ka sa mga katulad nung isang kaibigan nilang si Ash na alam mo yun. Push sila together. Wag nyo natanggapin nyo na wala talaga. Ano ba? Pero aminin natin, sa mga magbe-best friends, nako, ito naman, ewan ko kung sinong guilty dito. Alam mo, nung mag-best friends kayo, grabe yung biruan ninyo. Diba? Brutal yung mga ambaboy na mga jokes. Hindi ka na-offend, natatawa ka. Pero kapag ka mag-jowa na kayo, sinubukan nyo maging mag-jowa kayo, this very same joke na sabihin mo na medyo green, medyo offensive na dati tinatawanan mo, siniseryoso mo na. Siniseryoso mo. Yan yung isa sa pangit na parte ng pagsubok. Doon pa lang makikita nyo na hindi, talaga mas okay lang tayo as friends. Kasi dati lahat ng joke ko sa'yo, benta. Tapos ngayon, nagle-level up sana natin, parang bumaba pa yung kalidad ng pagkakakilanlan natin sa isa't isa. Masasabihan ka pa na, hindi mo na ako nire-respeto, babae ako. May mga ganun kasi. Diba? Samantalang dati, nung very close tayo, nung best friends ang turingan natin, okay lang lahat. Oo. Tapos yung ganyan pa, yung kunwari, nung mag-best friends tayo, nagmumurahan tayo, ganyan-ganyan. Tapos pag nagkukwentuhan tayo, puro mura tayo. Pero ngayon mag-jowa na tayo, kailangan prim and proper. Tapos ang linyahan ko dyan, Popoy, ano ba feeling mo? Kaibigan mo pa ako? Hindi, jowa mo na ako. Anan! At lahat ng yan mangyayari sa gitna ng inuman ng lahat ng tropa rin nila. Diba? Yun yung nakakatawa pa minsan. Alam mo yung, magtatropa naman kayo lahat, tapos kayo mag-best friend. Di mo na ako ginala. Lagi ka nalang ganyan. Oo nga, no? Paano mo nga ituturing, sa inumang ito? Bilang tropa ko dati o bilang jowa ko ngayon? Wag na lang kaya kitang isama sa inuman na to. Diba? Kaya alam nyo, it's really hard. Kaya sometimes, huwag talaga kayong pa-pressure. Kung wala naman talaga sa umpisa pa lang. Try nyo lang talagang i-retain yung friendship. Kasi I think it's really beautiful kapag yan yung napatagal nyo. More than the romantic relationship. Oo naman. Pero syempre, ang pundasyon, lahat ng ito ay naging posible. Magtuloy man kayo, di ba? Sumubok man kayo na i-level up ang friendship ninyo into something more serious or hindi, di ba? Alam nyo, ang key dito ay yung genuine respect and genuine love, di ba? Sa ating friend or sa ating jowa. Yun kailangan nandun yung respeto at yung pagmamahal palagi. Di ba? Para maging successful ang isang friendship o ang isang pagsasama-sama in a romantic way, hindi pwedeng mawala ang isa doon. Oo, yung respeto at pagmamahal. Kasi kapag mahal mo nga pero wala ka ng respeto, wala na. Kulang na rin. O kaya naman, nirespeto mo pa rin kahit medyo hindi mo na mahal, wala na talagang pag-asa yan. It's a failed relationship. Okay? Kaya sana those two should remain sa inyong relationship na ipinipill. Okay? 41 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, mga kapamilya. It's been a great week. Maraming salamat po sa inyo. At ulitin natin ito. At ang ating, sandali, meron lang tayo ilang mga reminders. Mayabang na po ang aming 15 million plus na streams ngayon sa Spotify.
at idinagdag pa po natin ng konting, hindi naman huyabang, ipinagmamalaki natin na meron na rin tayong mga episodes dyan na hindi na lamang audio, kundi meron na rin video. Ha? Makikita nyo na rin to mga itsurang to. Di ba? Mga itsura nito. Mga ganyan. Itsurang to. Spotify po mismo yan. Oh, wala kayong special na pipindutin. Basta naka-Spotify kayo, 'di ba? Merong video doon. Oh, kahit hindi ko napupusuan yung unang video na ipinasok diyan dahil sa parang ang laki ng mukha ko doon. Pero okay lang. Okay lang. Yung mga kwento talaga napakagaganda naman. Of course, it's Dear MOR sa Spotify. Dear MOR, the podcast. This weekend, sana po dyan kayo maglagi. Correct. At don't forget to subscribe na rin sa YouTube channel ng MOR Entertainment. At hello! Bihati natin ba, Popoy? Yung mga nasa Alto App. Hello po. Thank you so much for mga nasa Alto App pa. Yan pa. Maraming salamat po sa inyo. Kaya, Diyos ko, ewan ko na lang, kamorkada, kung di nyo pa kami makasama anytime, anywhere you want. Oo. At syempre, mga gumanap naman sa ating kwento for today, mga kaibigan din natin, #Dear MOR Friends. Ang gumanap na Robbie Dan Kapasyon Chayo John at si Charles, si Mika Sena, Christina Akiziwa, si Mama, DJ Jackie G, maraming salamat. Si Ash, si Chan Palmayan, si Brent Warley Alagaw, si Warren Jagkamat, si Rowana, si DJ MJ, maraming salamat, moms. Si Ate Tess, Jamie Rubio tayo dyan. Ang tumanggap ng letter ng dalawang magkaibigan na ay ako po. At ang nag-edit ay si Joko Loco, maraming salamat. Salamat sa mga friends natin, from Visayas and Mindanao. Ayan, sina Jackie G at si MJ, diba? At syempre mga kapamilya, ano pang papaalala natin? FB follow nyo kami, FB, subscribe sa YouTube. At syempre, meron din akong Instagram account. Kung sakali naka-follow po kayo sa akin, paki-unfollow na lang. Ayan, at MOR1019 Popoy, yan. At MOR1019 Popoy, yan. Pwede niyo po akong i-follow doon sa Instagram. At ako naman, sige, nagkalaglaga naman at Miss Bea 19. Ayan, nandun pa nga sa Instagram. Follow niyo Miss Bea 19. Ayan, mga kapamilya, maraming salamat sa isang buong linggo natin pinagsamaan. Next week, ulitin po natin ito. Nakasama niyo po kami. Ako po si PDJ Popoy. That's my Popoy. And of course, gorgeous V, Bea Pose. At ang lagi nating paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano pa nga mangyari, mga family, please, stay happy.